Ginagawa ka bang warrior ng husband mo? So kung ikaw ay ginagawang warrior ng iyong husband or ay mag-isip-isip ka na. Ano bang ibig ko sabihin na ginawa kang warrior? So ano bang Tagalog sa warrior? Mandirigma. Basically, yung mga mandirigma, syempre, yan yung mga sumusugod, nakikipaglaban. So what I'm trying to say is not war. What I'm trying to say is life. So ang tinutukoy ko dito ay ang buhay. So sa buhay mag-asawa, dalawa ang warrior dyan. Dalawa ang fighter. Si husband primarily and si Mrs. secondarily. So anong nangyayari dito sa sitwasyon na aking mga nasaksihan, no, sa aking mga coaching pag nagko-coach ako ng tungkol sa relationship, mga relationship problems or mental health coaching ay ginagawang frontliner ng husband ang misis. When we say frontliner, no, ito na ang tinutukoy kong warrior. So si misis ang magtatrabaho, si misis pag-uwi, siya pa ang magluluto, si misis pag-uwi, siya pa yung mag-aalaga ng bata, si misis pag-uwi galing sa work, siya pa yung maglilinis ng bahay. Nasaan si mister? Si mister walang trabaho, nasa sugalan, nasa sabungan, nasa inuman, nasa galaan, no, nagba-basketball, no, nagra-rides, sarap buhay. Tapos pag-uwi, iga-gaslight pa yung kanyang misis. No, sasabihin ng sa misis ay, ikaw workaholic ka, wala ka ng time sa akin, puro ka trabaho, ikaw ang baho mo na, no? Hindi ka na nagpapapaligo, amoy anghit ka. Paano bang hindi magiging amoy anghit? Eh kung sobrang pagod na sa paglilinis sa bahay, hindi na naasikaso ang sarili. So, warrior ka. Kasi ang warrior mabaho. Basically, mabaho ang mga warrior. Kasi warrior yan eh. 'Di ba? Kung nanonood kayo ng mga movies sa tungkol sa gera, even yung mga ancient movies, like yung mga knights, no, yung mga gera ng mga sibatan, tagaan, no, yung Game of Thrones, 'di ba? Nanonood naman ganyan. At marami pang iba. Mababaho 'yan kasi hindi na nakakapagpapaligo kasi nga nasa gera sila. That's what's happening to you. Ito ba ay nangyayari sa'yo? Comment down below. And you know what's this? Kapag nangyari ito, no, na ginawa ka mandirigma ng iyong asawa, this is what I called one-sided relationship. And it's very simple to understand na this is an abuse. This is very clear na abusive relationship to. What I would like you to know is yung awareness na kinalalagyan mo. This is not love. No, this is trauma bonding. And this is not healthy. Hindi ito healthy relationship. This is abusive relationship. My question is, are you going to stay in that relationship hanggang kayo'y tumanda? Ito yung kasama niyong tao. Ginagawa kayong warrior. Another example is hahayaan mo mag-abroad ang iyong asawa mag-isa. For a very long period of time, nagtatrabaho, nagpapadala ng pera kung lalaki ka, hinayaan mo mag-abroad. Kung ikaw naman ang nag-a-abroad, OFW ka, hinayaan ka ng mister mo na mag-abroad. And then ilang taon ka na nagpapadala? 10 taon na. Tapos pag uwi mo, wala namang improvement sa bahay, hindi na pa-renovate. No, wala kayong sasakyan, wala kayong investment, wala kayong kabuhayan. Bagkus ay naghihirap pa kayo. So, what is this? No? What is this? So, ito ay napaka-stressful na relationship. Wala kang kaligayahan dito, wala kang happiness. And if you are really, really stressed right now sa relationship mo, you need to take good care of yourself. First, kailangan aware ka. No? So, mag-isip-isip ka kung ano ang sitwasyon mo ngayon. So, here's the catch. So, kailangan yung baguhin ang direksyon ng inyong focus. Ang focus nyo dati
o ngayon ang focus nyo ay doon sa asawa nyo na abusado, na ginawa kayong warrior, ngayon ipo-focus nyo na sa sarili nyo. Deserve nyo yan. Alam ko marami sa inyo nag-iisip na akala normal ang pag-aasawa na may kasamang sakripisyo. Oo, ang pag-aasawa ay may kasamang sakripisyo. Nagigets ko kayo, I understand. But hindi palaging may sakripisyo. Kailangan yan ay mas marami ang kaligayahan kaysa sa sakripisyo. Let's say for example, let's use the rule of yung 20-80 rule, no? Yung 20-80 rule na lagi natin nadidinig, pwede natin apply. 20% sacrifice, 80% happiness. 'Di ba? 20% pain, 80% pleasure. That is what I'm trying to say. Yan yung gusto kong i-deliver sa inyo. No? Gusto ko sa inyo ipahiwatig. So you need to take good care of yourself. You need to provide yung matagal nyo nang nakalimutang self-care. Kung kayo mabaho, babango na kayo ngayon. Kung kayo mataas ang anxiety, magiging relax na dapat kayo ngayon. Kung kayo hindi na nagpapasalon, ngayon magpapasalon na kayo. Kung dati ang kuko mo parang kuko ni Diba, o kaya ay kuko ng sinaunang tao, no, ng mga cavemen noong unang panahon. It's time for you to take good care of your nails, 'di ba? Punta ka sa mall or sa bayan, no? You know, magpa-manicure pedicure ka. At yung balat mo na matagal mo nang nilimot, alagaan mo, no? So you buy some skincare products to take good care of your skin. And also, you need to take good care of your mental health right now. Deserve mo yan. So, pwede kang mag-take ng ashwagandha, no? Plus magnesium by Dr. Daily. So, it's time for you to be calm. It's time for you to reduce your anxiety. It's time for you to reduce your stress. Twice a day lang nito, and it will support your mental health. It will give you this kind of peace na aking tinutukoy. So, deserve nyo yan. Huwag nyo ipagkait yan sa sarili nyo. Alam ko, madaling sabihin to, pero mahirap gawin. But, kung uumpisahan nyo na ang self-care, no, twice a day lang nito, kung uumpisahan nyo na yung self-care, there will be improvement. Kahit 1% lang every day, kahit 0.1% lang every day, it will help. And you must remove the trigger. You must remove the root cause of your problem. And the root cause of your problem is your BS husband. You need to think about it. Okay? So this is Nurse Ultimatum again. See you in my next content. Maglalagay ako ng yellow basket or link dito sa video para ma-check out nyo na ang Dr. Daily Ashwagandha plus Magnesium for your anxiety and stress to keep you calm all day long. See you in my next content. Bye for now.